Alam niyo po ba na if you're stealing 1 billion a year, you're actually stealing 2.7 million a day. Ganito po ang itsura ng 2.7 million pesos. Magkano ho ba ang kinikita ng ating mga vendors araw-araw? 400? 300? Yung mga jeepney at yung mga taxi drivers, magkano po? 600, 700 na good day. Magkano po ang allowance ng mga kabataan ngayon? 25 pesos, 50 pesos, 100, 150. At paano naman po ang ating mga sundalo na ang kanilang allowance para sa kanilang araw-araw na pagkain nasa 350 pesos lang at nakikipag-gyera pa po yan ngayon. Habang ang mga tiwaling government officials nagnanakaw ng 2.7 million a day, wala pa hong tax yan. Nung nakarang araw, nakita po natin ang mga perang nakapatong po sa mga lamesa during congressional hearings. Para malaman po kayo at magkaroon kayo ng idea kung gaano po ang halaga nito. Sa 1 milyon, ganyan po ang itsura niya. Sa 5 million pesos, ito naman po ang itsura niya. At ang 10 milyong piso, ito naman po ang itsura. At ano naman ang dimension ng 1 billion piso? Pag in-stack mo ang 1,000 peso bills, 5 feet by 5 feet by 4 feet. At dito po malinaw ang ating paninindigan. Walang puwang ang katiwalian. Walang puwang ang pag-aaksaya. Ang pera ng bayan ay dapat gamitin ng may malasakit at pananagutan. Maraming salamat po at muling sama-sama nating bantayan at pahalagaan ang yaman ng bayan. Walang pipe eh. Hindi naman tagusan eh. Peke lang yan eh. Parang Para mapakita lang na meron, pero hindi naman nakapatong lang oh. check namin ano ba talagang Ang purpose niyan. pagdating sa kuhan. Anong tawag yung dyan kanina, Jansek? Fake Ano pipe? bang tawag dito eh? Hindi ko alam eh. Hindi kasi kami engineer. Unang-una, wala tayong plano dito eh. Ang problema kasi, wala tayong tiwala doon sa mga engineers. Hindi kami. Sino bang engineer? Hindi. Tatanungin ko. Kakusapin ko si Kwan. Tatawagan ko kung anong tawag No, dito. clearly, dapat yan nakakonekta doon para pagka lumaki ang tubig doon, lalabas ang tubig dito. Di ba? Yun ang purpose niya na. Pero, kasi syempre, pag tinakpan mo na yun ng simento, hindi mo naman alam eh. Di ba? Oh, another is, nagkaroon na, syempre ito kasi permeable to, ano? Syempre yung tubig, pupunta rito, Ah, pag masisira na-saturate, dito lalabas. Dito lalabas na. Dobby, isang tanggal lang naman. Drawing talaga. Peke eh. Yan, kunyari yun. Pero kung nabayaran, nakapasa na sa inspector. Hindi, yun. Kita niyo yung mga pipe na yun, yung nakasemento na. So, ibig sabihin yan, yung mga pipe na yun. Ganyan yan. Tanggalin na lang doon para makita. Oh, obvious ba? Obvious oh. Gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinaparegister na ng kanyang Missibis Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Missibis Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Di na nakapagpigil na pamura na lang si DPWH Secretary Vince Dizon sa nadatnan niyang flood control project sa La Union. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joash Malimban. Live mula sa La Union. Joash,
Kasama ni Secretary Dizon si ICI Special Advisor Benjamin Magalong sa inspeksyon dyan. Ano ang sabi nila sa kanilang nakita? Willard, kanina nga ay idiniklara na crime scene ni ICI Special Advisor and Baguio City Mayor Benji Magalong yung flood control project na in-inspeksyon nila kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ibig sabihin, mananatiling ceased yung operations ng paggawa dito habang isinasagawa ng ICI yung kanilang investigasyon. Anak na itong mga taon to. Can you just... Nakikita ba kami sa kasi gagamitin natin sa ebidensya. This is a joke. Napamura sa galit si DPWH Secretary Vince Dizon kaninang umaga habang nag-iinspeksyon sa isang flood control project sa Bawang, La Union. Ang flood control structure kasi na ito along Bawang River nakalagay na completed na mula pa noong Marso ayon sa datos ng DPWH. Pero ang nadatnan ni Secretary Dizon at ni ICI Special Advisor Baguio City Mayor Benjamin Magalong nakatiwangwang at hindi pa tapos na flood wall. Nang suriin, substandard din ang mga ginamit na materyales at tila minadali ang pagkakagawa. Magkakaibang kapal ng ginamit na mga bakal at ang weep holes na dapat daw ay 2 meters deep, tila ipinatong lang at nagbukang props. Ayon kay Secretary Dizon, layo ng mga tubong ito na maging daanan at labasan ng tubig na nasisipsip ng lupa para ma-release ang pressure at hindi agad na masira ang flood control structure. At hindi tayo magtataka kung yung ibang mga tubong nakikita nyong nakausli, ganun din. Na hindi talaga pinasok para makakuha ng tubig, para daanan ng tubig. So, talagang ako sasabihin ko na garapagan to. Bagong-bago pa lang may portion na daw na nasira sabi nung ibang mga residente. Ayon kay Mayor Magalong, Silver Wolves Construction Corporation ang may hawak sa proyekto, isang kumpanyang nakabase sa Abra. Ayon sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, nakakuha ng 28 flood control projects ang Silver Wolves sa iba't ibang parte ng bansa mula 2022 na nagkakahalaga ng 3.1 billion pesos. Mahigit kalahati o 15 sa nasungkit nilang flood control projects makikita sa La Union. Ang halaga nito aabot sa 1.3 billion pesos. Sinuri namin ang proyektong ininspeksyon ni Secretary Dizon at Mayor Magalong ngayong araw. Sa datos ng DPWH, nahahati sa 7 packages ang construction of flood control structure along Bawang River Basin. Lahat ng package hawak ng Silver Wolves at tila pare-pareho ng presyo ang bawat package na 89.7 million pesos each. Base sa datos ng DPWH, tapos na dapat ang lahat ng contract package by March 16, 2025. Ayon kay Mayor Magalong, matagal na nilang namomonitor ang umano'y anomalous projects ng kumpanya. Una na rin itong inilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice ayon sa request ni Secretary Dizon. We're going to declare this as a crime scene. Isa-secure namin to. Kung sakaling merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. Tulad din siguro ng pagpapile nila Sec Vince dun sa case nung sa Bulacan, halos magkakapareho yon. Halos ganun din ang mga ipapile nating kaso. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Silver Wolves Construction Corporation pero hindi pa ito sumasagot sa kasalukuyan. Willard, kanina yung ginawang inspeksyon ayon kay Mayor Magalong ay parte na ng official investigation ng ICI. Kaya kanina may mga kasama silang documentation team na kukuha ng mga litrato, ng mga video at para maging parte ng kanilang case building para dito sa isinasagawa nilang investigation. Bukod pa riyan, pinag-aaralan na rin daw nila kung ano yung mga posibleng reklamo na isasampa doon sa mga mapatutunayan na involved dito sa tinatawag na flood control anomalies o flood control scandal. Samantala, kinumpirma rin ng DPWH kanina na may freeze orders na ng bank accounts at bank assets mula sa Anti-Money Laundering Council para sa mahigit 20 katao na involved umano sa flood control scandal. Kasama dyan ang ilang current at mga sinibak na mga DPWH officials tulad din na former District Engineer Henry Alcantara, former Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kasama rin ang ilang contractors tulad ng mag-asawang Diskaya at ni Mark Arevalo ng Wawaw Builders. Ayon sa DPWH, initial list pa lamang ito at posible na madagdagan pa sa mga susunod na araw o susunod na linggo habang gumugulong ang investigasyon ng DPWH at ng ICI. Willard. Joash, kung mapatunayang guilty ang mga nasa likod ng palpak na proyektong ito, ano ang gagawin sa kanila considering hundreds of millions of pesos yung pondong involved?
Willard, bukod dun sa pagsasampang araw ng patong-patong na reklamo ayon kay Mayor Magalong, sabi naman ni DPWH Secretary Dizon ay kailangan na panindigan ng mga kontraktor itong pagsasaayos ng kanilang mga palpak o substandard na mga flood control projects dahil sabi nga niya, pronouncement daw ng Pangulo, hindi na raw maglalabas ng kahit 1 sentimo ang pamahalaan para sa mga palpak na flood control projects. Willard. Alright.